Paano umahon sa utang? Ikaw ba yung tao na baon ka sa utang ngayon? Ang dami mong utang, depressed ka na, stress ka na, puro problema ka na dahil sa utang na yan. Pwes usap muna tayo ngayon. Tutulungan kita sa usapan natin to. Ituturo ko sa'yo kung paano makaahon sa utang ng madali. Tapusin mo ang bidyong to. Sobrang importante nito. Kung baon ka sa utang ngayon, pakinggan mo ang bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano umahon sa utang ng madali? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa'yo. Ako dati, taong 2020, nagsimula ako ng aking negosyo. Milk tea business. Nagtayo ako ng ganyang negosyo. Siyempre kapag negosyante ka, ang tingin sa'yo mapera ka. So pinanindigan ko yun. Kapag may uutang sa akin, kakilala ko, kamag-anak ko, papautangin ko yan. Tulong ako ng tulong nun. Kasi ang yabang ko nun. Gusto kong i-impress ang ibang tao. Tapos may babae pa akong nililigawan. Yung babae kong nililigawan na yun, gusto ko ako ang pinaka-pogi sa kanyang paningin. Kaya alam mo ang ginawa ko? Nagpakabit ako ng mga braces sa ngipin na yan. Kasi yung mga braces sa ngipin na yan, pogi ka tignan ng babaeng nililigawan mo. Pero napakamahal niyan sa mga dentista. Yung mga braces sa ngipin na yan, dyan ako nadali. Tapos yung babaeng nililigawan ko, lagi kong dinedate yun sa mall. Siyempre para sagutin ka. Date kami ng date lagi sa mall. SM. Payatang 1,000. Isang date namin. Pagtagal niyan, hindi ko na na-monitor ang gastos ko. Yung negosyo kong milk tea, nalugi yun. Tapos ang dami ko ng utang nang hindi ko namamalayan. Dahil sa tulong ako ng tulong dati. Nung panahong lumalakas ang negosyo ko, pag may umuutang sa akin kakilala ko, kamag-anak ko, pinapautang ko yan. Nagpa-brace pa ako ng ngipin para sa babaeng nililigawan ko para pogi ako tignan. Tapos date pa ako ng date sa babaeng nililigawan ko, payatang 1,000 isang mall. Anong mangyayari sa negosyo mo? Mawawalan ka ng focus sa negosyo kasi nasa SM ka, nasa mall ka, nakikipag-date ka. Tapos ang lakas pa ng gastos mo. Ending ang masaklap na nangyari sa akin. Nalugi ang negosyo ko. Ang dami ko pang utang. Sobra akong ng problema niyan dati. Sobra akong isip ng isip araw-araw. Yung tipong nasa banyo ko, isip ako. Paano ko babayaran yan? Sobrang sumasakit na ulo ko nun. Kaya danas na danas ko ang pakiramdam na madaming utang na hindi mo na alam kung saan mo kukunin yung pambayad nun. Danas na danas ko yan dati. Pero alam mo ang unang ginawa ko? Tumawag ako sa Diyos. Walang ibang tutulong sa atin. Ikaw lang, sarili mo lang at ang Diyos. Kasi kapag humingi ka ng tulong sa iba para bayadan ang utang mo, magkakautang na loob ka sa taong to. Habang buhay mo ng pagbabayaran yung utang na loob na yun, ang baba pa ng tingin sa'yo kasi baong ka sa utang. Walang ibang tutulong sa atin. Sarili lang natin. Kaya ang ginawa ko nun, nagdasal ako sa Diyos. Alam mo nangyari nun? Nagtinda ako ng sapatos sa online. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Parang sinabi ng Diyos sa akin, magtinda ka, magnegosyo ka uli. Kaya nagnegosyo ako ng sapatos at binenta ko yun sa mga kakilala ko. May bumili. Nagtuloy-tuloy na, nakapagbenta na ako ng sapatos sa online. Nagnegosyo muli ako na nagnegosyo nun. At dasal ako ng dasal nun. Ano nangyari? Hindi ko na malayan na unti-unti ko nang nabayaran ang mga utang ko. Hindi madali. Matagal na panahon bago mo nabayaran. Pero ang mahalaga, nabayaran ko na. At yan ang pinagbago sa buhay ko. Ang pagbabagong nangyari sa buhay ko. Kahit kailan, hindi nadadami ang utang ko dahil na-master ko na ang tamang pagpapaikot ng pera sa negosyo. Kaya nung nalaman mo ang kwento ng buhay ko, ang kailangan mong gawin para makaahon sa utang ng madali ay ang lunukin mo na walang ibang tutulong sa atin. Sarili lang natin. Kasi kung ang gagawin mo, hihingi ka ng tulong sa mga kakilala mo. For example, hihingi ka ng tulong sa kapatid mo para bayaran ang utang mo. Ay yung mga kapatid mo, may kanya-kanyang problema din yan. May mga pamilya yan. So hindi rin magiging sustainable. Hindi rin mababayaran kung baong ka sa utang. So ang kailangan mo, bumangon ka. Tanggapin mo na walang ibang tutulong sa'yo. Ikaw lang mismo. Magdasal ka palagi, nandyan ang Diyos at ikaw ang sarili mo. Lunukin mo na kayang-kaya mo. Pakita mo na kayang-kaya mo. Kilusan mo. Lunukin mo na walang ibang tutulong. Tanging ikaw lang. Sa paraan na yan, lalakas ang loob mo. Ang kailangan natin, lumakas ang loob mo. Bumalik ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi kapag dumadami utang mo, parang nahihiya ka ng lumabas eh. Pero ang mga tao, walang pakialam yan sa'yo. Lumabas ka pa rin, maghanap buhay ka pa rin, magtrabaho ka pa rin, para unti-unti mabayaran ang utang mo. Pagtagal ng pagtagal niyan, di mo namamalayan, bumabalik ka na sa dati. Sa dating ikaw na masayahin, sa dating ikaw na walang utang. Unti-unti lang, di mo kailangan mabilis. Ang mahalaga, kinikilusan mo.
Inuunti-unti mo. At yan ang pinakamahalaga para makaahon sa iyong utang. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating kailangan mong gawin para makaahon sa utang ay ang pakiusapan mo yung pinagkakautangan mo na huwag ka munang i-pressure. Huwag kang madaliin. Kasi ako dati, yan ang pinakamahalaga nangyari sa akin. Kahit dumami utang ko nun, hindi ako minadali ng pinagkakautangan ko. Hindi niya ako minadali. Hinayaan niya ako maghanap buhay. Hinayaan niya ako makarecover. Yan din ang gusto kong ituro sa'yo. Kung kailangan kausapin mo, huwag mong awayin yung pinagkakautangan mo. Huwag mong taguan, huwag mong takasan. Kausapin mo na ang pinakamahalaga makarecover ka. Kaya huwag kang i-pressure. Huwag kang madaliin. Kasi kapag nasira ang utak mo, lalo ka na. Pati buhay mo wala. Pinakamahirap na mangyari. Mapabayaan mo na ang sarili mo. Magkasakit ka na. Eh kapag kinausap mo yung pinagkakautangan mo, na huwag kang madaliin, lalakas ang loob mo. Makakapag-isip ka ng ayos kung anong diskarte ang kailangan mong gawin para bayaran ng utang. At yan ang pinakamahalaga. Kilusan mo, pakiusapan mo yung pinagkakautangan mo, at maghanap buhay ka. Magtrabaho ka kung kinakailangan. Pero wag mong tatakasan yan. Sabihan mo lang na wag kang madaliin. Babayaran mo rin. Buwan-buwan, bayaran mo. Abutan mo. Kung magkano ang kinita mo, kuwari nagtitinda ka ng longganisa. Kumita ka ng 20 mil isang buwan. Abutan mo ng 5,000 lang. Yung pinagkakautangan mo kada buwan. Ang mahalaga unti-unti, gaya ng sinabi ko sa'yo kanina. Ang mahalaga unti-unti. Hindi mo kinakalimutan ang pinagkakautangan mo. Binabayaran mo. Unti-unting liliwanag, sasaya uli ang pagkatao mo. Yan ang pinakamadaling paraan para makaahon sa utang. Kausapin ang pinagkakautangan na huwag kang madaliin. Ayos? Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan. Kung paano makaahon sa utang ng madali ay ang magnegosyo ka. Tama ang narinig mo. Magnegosyo ka. Gaya ng naikwento ko sa'yo kanina. Nagnegosyo muli ako. Diyan ako nakarecover. Kasi ang pagnenegosyo, kapag na-figure out mo ang pagkita niyan, habang buhay mo nang dala yung kaalaman na yun. Oo nga sa una, kumikita ka sa negosyo pambayad ng utang. Pero yung kaalaman mo kung paano kumita sa negosyo habang buhay mo nang dala. Kaya yung mga ibang tao, nung nabaon sa utang, nagnegosyo, yumaman. Umangat ang negosyo. Kasi na-figure out nila ang pagninegosyo kung paano kumita. At hindi na nawala sa kanila yung kaalaman na yun. Ganun kahalaga. Magnegosyo ka dyan para mabayaran ng utang unti-unti. Kasi kapag baong ka sa utang, kapag madami utang mo, gagalingan mo magnegosyo. Mabayaran lang yung utang na yan. Yun ang greatest motivation. Kapag may ganyan kang motivation, napakalabo mong tamarin sa pagninegosyo. At anong mangyayari sa negosyo mo? Magpo-progress yan. Aabante ng aabante yan. At yung kaalaman sa pagkita ng pera sa negosyo habang buhay mo nang dala. Ganyan ka-importante na magnegosyo ka para umahon sa utang ng madaling paraan. Ayos? Naniniwala ako. Kaya ako to ginagawa. Kaya ako to sinasabi sa'yo. Ang pinaniniwalaan ko, sobrang delikado ng utang sa buhay ng tao. Kapag ang tao na baon sa utang, wasak ang isipan niyan. Pati sarili niyan, mapapabayaan na niya. Ano mangyayari sa tao? Magkakasakit ng malubhang sakit. Kasi napabayaan ng sarili. Kapag nagkasakit yan ng malubhang sakit, ano mangyayari sa tao? Mabawian ng buhay. Yan ang pinakamasaklap. Yan ang pinakakalaban natin. Kalaban natin dito. Magkasakit ka. Mapabayaan mo ang sarili mo. Mawasak ang utak mo sa stress na yan. Sa mga problemang yan. Yan ang kalaban natin. Kaya niyayaya kita. Alagaan mo ang sarili mo. Ibalik mo ang saya ng mukha mo. Kahit madami kang utang, magdasal ka lang sa Diyos. Magnegosyo ka. Pakiusapan mo yung pinagkakautangan mo na huwag kang madaliin. Kapag ginawa mo yan, liliwanag muli ang isipan mo. Sasaya uli ang mukha mo. Kasi unti-unti ka makaka-recover. Kasi hindi ka minamadali ng pinagkakautangan mo. Magnenegosyo ka muli para mabayadan mo yan. At kapag na-figure out mo ang pagnenegosyo, habang buhay mo nang dala yung pagkita ng pera na yan. At may Diyos ka pa na lagi ka nagdadasal. Tinatawag siya. Diyan kita niyayaya kita. Ibalik mo ang dating ikaw. Ngayong nakausap mo ko, ibalik mo ang dating ikaw. Alagaan ang katawan mo. Alagaan ang sarili mo. Kapag ginawa mo yung pinag-usapan natin, makakaahon ka sa utang ng madali. Diyan kita niyayaya at palagi tayo mag-usap. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap, makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kakampi mo ko, kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, palagi niyong tandaan to ha. Ang pagkakaroon ng utang, hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asa. May pag-asa pa. Kaya mo pa. Kayang-kaya mong bayaran yan. Kapag madami kang utang, hindi ibig sabihin yan tapos na ang kwento ng buhay mo. Huwag kang papayag. Tatapusin na ang kwento ng buhay mo. Sa baon sa utang ka na lang. Tandaan mo ka negosyo. Di ka sinilang sa mundong to para maging alipin lang ng mga utang na yan. Sinilang ka sa mundong to kasi may purpose ka. May trabaho kang kailangang gawin. At yun ang kapag nabayaran mo yung utang mong yan, yung matututunan mo dyan, ituro mo sa iba.
na balang araw kakailanganin ng tulong mo. Kaya ganyan kahalaga ang experience. Baon ka sa utang ngayon, pero balang araw magiging kwento yan na kapag naikwento mo sa iba, mababago mo ang buhay ng iba, ng ibang tao. Tuloy-tuloy lang ka negosyo ko. Unti-unti kang bumangon. Unti-unti kang magbayad. Sundin mo ang pinag-usapan natin ngayong gabi. Pupusta ako sa'yo. Malalaman ko na lang balang araw. Bayad ka na sa utang dahil napakinggan mo ko. Kaya habang bata ka pa, habang malakas ka pa, lumaban ka. Kanegosyo ko. Bumangon tayo. Di mahalaga kung gaano kalalim yan. Kung gaano kadami utang yan. Ang mahalaga, umaahon ka na. Bago ko tapusin to kapwa negosyante ko, tandaan mo, hindi habang buhay ang utang. Hindi habang buhay ang problema. Natatapos din yan. Laban lang ka negosyo. Tuloy-tuloy lang. Kasama mo ako. Magkausap tayo palagi. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Alam kong marami kang natutunan dito. Usap lagi tayo. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para palagi pa tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan ng ganitong usapan. Kakampi mo ako. Kasama mo ako. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala po, sa mga gusto pong umorder ng ating libro, ito pong librong to ang sinulat ko para sa inyo, mga kapwa negosyante ko. Kung madami ka talagang utang ngayon, magbasa ka ng libro. Basahin mo to. Sobrang dami mong malalaman dito. Sa paghawak ng pera, sa pagtitipid, sa pagninegosyo. Hanggang chapter 30 po ito. Madami kayong malalaman sa librong to. Makapal yan. 30 chapters. All about negosyo. All about pera. Paano bayaran ng utang? Nang madali. Sobrang dami mong malalaman sa librong to. Kung gusto mong umorder ng ating libro, tawag lang po kayo or mag-text lang po kayo sa number na yan sa mga gusto pong umorder ng ating libro. Kapag umorder po kayo ngayon, makakatanggap kayo ng free delivery kahit saan kayo sa Pilipinas. Sa mga o-order lang po ngayon, siya po ang makakatanggap ng free shipping. Tawag lang po kayo or text po kayo sa number na yan sa mga gusto pong umorder ng ating libro at ipapadala ko po agad ito sa inyong address ang librong makakatulong sa inyo, sa buhay nyo, sa negosyo nyo at sa pera nyo para lumago yan. Order kayo ng ating libro. Tawagan nyo lang ako or text nyo ako sa number na yan. At nga pala po, ako po ay nagtuturo. Kung ikaw ay may negosyo, gusto mong padamihin ang benta niyan, tuturuan kita. Mga pambobola na kailangan mong sabihin sa mga tao, sa mga customer para bumili yan. Tuturuan kita ng 20 days. All about sales, technique, mga diskarte ko sa pagbebenta. Tuturo ko sa iyo ang 5 offering. 5 offering para walang mintis ang pagbebenta mo sa bawat tao, sa bawat customer mo. Tuturo ko sa iyo mga sasabihin mo, mga kailangan mong sabihin para mabola, mapabili natin ang mga customer mo. Tuturo ko din sa iyo ang paneling, sales paneling. Parang iniimbudo mo ang isang tao para bumili yan. Sobrang dami mong malalaman dyan. Papadamihin natin ang benta, ang customer ng negosyo mo. Tumawag ka lang sa number na yan kung gusto mong magpaturo, kung gusto mong mag-enroll. Sabihin mo, sasali ka sa sales system na ituturo ko sa iyo. Kapag nag-enroll ka dyan, tuturuan kita ng pagbablog. Libre ko lang ituturo sa iyo yan. Kung mag-e-enroll ka dyan sa sales system na yan, may libre kang pagbablog. Malalaman mo ang sikreto dyan. Kagaya ng ginagawa ko. Ang haba na ng pinag-usapan natin. Nakaupo lang ako nagsasalita, pero pinapakinggan mo. Tinatapos mo hanggang dulo. Malalaman mo ang sikreto ko sa pagbablog. Libre lang yan. Kapag nag-enroll ka sa sales system ko, ayos po ba yun? Tawagan nyo lang po ako sa number na yan. Or text nyo po ako sa number na yan kung gusto mo pong sumali. At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!